At dito tayo, Jason Castro, tuluyan ang hindi makakatapos ng serye dito sa PBA ngayong semifinals maging ng season na ito. So naganap na nga po ang game 2 ng semifinals na kung saan nagkaroon sa dulo ng makapigil hinangang laban na kung saan nagawa mang manalo ng TNT Tropang Giga kontra dito sa Rain or Shine sa final score na 93-91, pero nanalo man ng TNT nawala naman sila ng isang main man player na si Jason Castro dahil sa tinamungan nitong injury sa larong ito after an off-balance layup sa 3 minutes left ng laban. Sa mga hindi nga po nakakaalam, isinakay si Castro ng stretcher dahil sa namimilipit nga ito sa sakit na kanya talagang iniinda at itinakbo rin agad ito patungo sa ospital. So batay sa pinaka-latest report ayon sa nilabas ng Spin.ph by Reuben Terrado, siniwalat ni TNT team manager dito Jojo Lastimosa ang naging resulta ng injury nito. Based on MRI na ginawa kay Jason Castro, may have a full thickness patellar tendon tear in his right knee. So mukhang matagal-tagal nating di makikita sa PBA na maglalaro si Castro dahil inaasahan na yung mga ganitong case ng injury umaabot ito ng 6 to 12 months bago makarecover. So prayer for Jason Castro para sa mabilis nitong paggaling mula sa injury. At Jeremiah Gray, sa unang pagkakataon makalipas ang 18 buwan na pagkakagarahe dulot ng ACL injury. So naging malaking impact nga po ang pagkakabalik hardcourt ni Gray na ito para sa Ginebra, kung saan naging sorpresa pa nga para sa iba. So sa pagkakasalang muli sa hardcourt ni Gray, talagang unexpected. Biruin mo nung pinasok at binigyan muli siya ng break, ganda agad ng bungad na ginawa niya o nagawa niya, pumakawala agad ng isang tres. At may pa-foul counted pa na kung sa loob lamang ng higit 9 na minuto, ito'y nag-ambag agad ng 6 points. So kung titingnan mo, marami talaga ang aakalain pang hindi pa rin ito paglalaruin dahil na nga sa hindi biro yung naging injury nito noon. Pero kita mo naman ngayon, nakabalik na siya at sa pagkakabalik niya pa, magandang kumpiyansa pa ang nabigay sa kanya. Kaya naman panigurado, magbabawi ngayon to sa Ginebra dahil haba ba naman ang pinag-antay sa kanya at talagang tsinaga siya. Talaga namang kita natin sa kanya na magpapatuloy muli siya para tulungan ang team niya o nila na Barangay Ginebra. So yun. Speaking of Japet Aguilar, one of Ginebra veteran big man na siyang nagbigay ng malaking tulong para sa Ginebra sa nangyaring game 2 ng semifinals, na kung saan sa nangyaring game na ito muling nakakuha ang Ginebra ng pangalawang sunod na pagkapanalo sa best of 7 series matchup na ito sa semis, na kung saan nakuha ng Ginebra ang panalo sa final score na 119-106, na kung saan pinangunahan ni Japet Aguilar ang Ginebra na kumamada ng 31 points, 8 rebounds and 1 block. Laking bagay din talaga na nagawang impact niya sa team tulad na to. So about nga dito sa nilabas ng FIBA sa World Rankings, sa pinakabago nananatili sa number 34 pa din ang Gilas Pilipinas sa kabila ng mga natamong pagkatalo sa nakaraang laban. So may chance pa rin namang tumaas sa ranking ang Gilas Pilipinas kung magtuloy-tuloy ang panalo lalo na sa nalalapit na FIBA Asia Cup. So masasabi namang good news pa rin ito dahil sa hindi na nga po nakaapekto ang naging performance ng team sa ranking. Ngunit kailangan talagang pagbutihin ng Gilas ang paparating na FIBA Asia Cup upang maging maganda ang resulta ng event para sa Gilas, na kung saan maaari pang maungusan din kung magkataon ang mga bansang nasa itaas ng Gilas Pilipinas. Pero sa ngayon, kailangan ng magandang performance talaga sa Asia Cup dahil 4 points behind na lamang ang Jordan sa Pilipinas. At sa Asia, biggest climber ang Mongolia na umangat ng 7. Sinunda ng Qatar na umangat ng 5. At sa Chinese Taipei, umangat naman ito ng 4 sa rankings.
At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.